2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang lola ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. So nakakaloka kasi, ay nako kanina, pumunta na ako ng school, ang dami-dami naming ginawa. Yung alam mo yun, yung parang katutungtong mo pa lang doon sa eskwelahan, ilalapag mo na kagad yung bag mo at kikilos ka na tumulong sa kanila. So araw-araw ganun talaga yung ginagawa namin. Naloka na lang ako kasi parang kanina, sabi ko ni hindi ka man lang makakain ng almusal, ni hindi ka man lang makapag-refresh mula sa biyahe. As in talagang galaw agad. Galaw dito, ikot doon, ikot dito. Sabi ko nga kay PE teacher, alam mo mukha ka ng construction worker sa eskwelahan na to. Sa kakapukpok mo, sa kakabuhat mo ng kung ano-ano dyan. Sabi nga wala naman kasi ibang aasahan eh. Hindi lang ikaw ang tao dito, sabi kong ganon. Pinagalitan ko nga kasi nga parang kawawa. Buti sana kung may extra bayad. Wala naman. Kaya lang siya, overwork talaga. Yung alam mo yun, gagawa ng ganito, magtutupi ng ganito, ikot doon, lakad dito, kawawa. So sabi ko nga sa director na, makakaloka ha. Sabi ko, dami namin ginagawa. Yung alam mo yun, yung tipong parang hindi ka pwedeng magpahinga. Trabaho ka ng trabaho, ikot ka ng ikot. Nakakaloka. Diyos ko, wala na tuloy kaming time maglandian ni PE teacher. Charot! So yun, ayun pala yung naging problema eh, no? Kaya nagre-reklamo. Hindi wala kang time na tsumika. Kasi parang lahat busy, lahat umiikot, lahat gumagalaw. Nakakawinda. Charot. So ito na nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman, nagtataas ang kilay ninyo ng bonggong-bongga. Dahil ay nako, nakakainit ng ulo ang mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, nako, Gwendolyn Foriol, ang ating Miss World Philippines, ginawang tagapayo sa Miss World Beauty Queen. Yes, nakakaloka. Pumunta nga sila sa isang lugar doon sa Tondo na kung saan pinasok nila doon yung isa sa mga looban. At ito nakakaloka kasi inabutan sila ng ulan. Ito si Gwendolyn Foriol, naging tagapayong ni Miss World 2022. Nakakaloka, di ba? So, yun. So, syempre maraming nagre-react. Oo nga naman, bakit ka nga naman magiging tagapayong niya? Reyna ka din. Sana ang ginawa na lang ng organization ni Mr. Arnold, kumuha ng alala, yung magpapayong dito sa mga beauty queen na to. Hindi yung sila pa ang magpapayong doon sa Miss World. Diyos ko naman, parang ginawa nyo namang alipin na ito si Gwendolyn. Nakakaloka. Pero in fairness, na-impress si Julia. Natuwa siya kasi parang alam mo yun, yung tinatrabaho nga ni Gwendolyn dito sa Pilipinas ay nakita niya ng bonggang-bongga, o diba? Panalo lang. So sana lang talaga palusutin siya sa Miss World. O, diba? So, malalaman natin yan. So, sana naman next time, yung mga ganitong event, magkaroon naman sana ng tagahawak ng payong. May mga bodyguard naman sila. Bakit hindi yun ang pinaghawak nila ng payong? Nakalimutan ba nila na queen din itong si Gwendolyn Foriol? Nakakaloka, no? So, yun lang yung reaction ko dyan. Nawindang lang ako. Kasi kawawa naman si Gwen. Parang ginawa naman nilang alila. O, diba? So, yon. So, ito naman para sa sumunod natin, chika. Syempre, sa next month na nga magsisimula na ang Miss Grand International. Kaya naman ang pambato ng Pilipinas, nagsisimula na rin magpaandar. At Mama Sam, ano daw ang masasabi ko sa beauty na meron siya? Sabi nga ng isa nating pinakamahal na subscribers. Ang masasabi ko, syempre, alam naman natin na bago tong Miss Grand Philippines sa atin, di ba? Kumbaga parang nandoon ako, naniniwala ako na ang nakuha naman nilang
kandidata para sa Miss Grand International ay may laban. May laban naman kung beauty ang pag-uusapan. Diyos ko naman, sino bang aayaw sa ganda na meron etong si Nikki Di Mora? Nasa sa kanya na yon pagdating sa competition, kung paano siya kikembot, kung paano siya aariba, at kung paano siya magpapasabog dito sa Miss Grand International. Kasi kahit sabihin pa natin maganda siya, kung wala naman siyang ginagawa, di useless din. So, ano ba yung mga dapat niyang gawin dyan? Una, paandar. Paandar dapat yung mga eksena niya. Yung mga tipong kakabog ng bonggang-bongga sa lahat ng kandidata. And then, number 2, syempre, different styling. So, kailangan nakikitaan siya ng iba't ibang klase ng styling. Hindi yung parang nag-iisa lang yung nakikita sa kanya at wala nang pagbabago. Syempre, kung ikaw naman ang laging nakikita sa iyo ay kulot na buhok, sino ba naman matutuwa, di ba? Syempre, dapat merong wow factor. Yung parang, pag nakita kita today, iba ang ipinakita niya. O sa next week, iba naman. Kasi yun talaga yun yung hinahanap ni Mr. Nawat. Yung parang lagi siyang mapapa-amaze sa'yo kasi meron kang ipinapakita na kakaiba. Hindi yung parang ang pinapakita mo, yun at yun at yun at yun din lang. Asan yung wow factor doon, di ba? So, kailangan ayun na napaghandaan niya yon. At nakikita naman natin na iba't iba namang klase talaga ng styling yung nakikita natin sa kanya. Minsan tuwid yung buhok niya, minsan naman big hair, minsan naman curly hair, o diba? So, ibig sabihin, doon pa lang, kung i-apply niya yun doon sa Miss Grand International, meron talaga siyang baon. So, dapat mo siyang abangan at dapat mag-level up pa ng bonggang-bongga. And then, syempre, yung pananamit, syempre sa mga wardrobe na gagamitin, so napaka-importante niyan. So, dapat lagi din paandar, laging pasabog, at higit sa lahat, syempre, yung mga tipong talaga, pang Miss Grand talaga yung dating. Yung parang in grande dapat yung datingan mo araw-araw, lagi-lagi. Yung tipong parang ikaw na, 'di ba? Ikaw na yung halimaw sa pageant. Ayun, napaka-importante nun. Kasi syempre, kapag halimaw ka sa pageant, winner, 'di ba? So, yun. So, ako, kumpiyansa naman ako sa beauty na meron siya. Kumpiyansa naman ako sa beauty na meron siya. At naniniwala naman ako na parang kaya naman niya manalo talaga sa competition ng Miss Grand International. Kasi kung mukha ang pag-uusapan, napaka-perfect ng kanyang mukha. At syempre, kung yung kaseksihan ng pag-uusapan, talaga naman sexy. So, kailangan lang niya siguro ng paandar talaga dito sa competition na to. Kasi kung hindi ka nga magiging halimaw sa competition na to, hindi ka mananalo. Kahit sabihin pa natin na ganyan ka kaganda. So, magiging useless yan lahat. Alam naman natin si Mr. Nawat, madali lang sa kanyang magsayang ng isang kandidata. Diba? So, yon. So, I wish all the best. And then, I'm so excited to her. Kasi, syempre, ando doon ako sa exciting moment na sana meron siyang ipapakita talaga na pang-grande talaga. At sana napaghandaan niya ng todo-todo ang Miss Grand. Kasi yun talaga yung importante, na paghandaan niya ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, good luck. Malaman natin yan. At eto na nga, Diyos ko, Antonia Forsyth na Miss Universe Thailand. Paandar. Ito talaga yung masasabi mo na, araw-araw lagi silang may pasabog. So ngayon, namili na sila ng gagamitin nga nila para sa kanilang national costume na ilalaban nga sa Miss Universe. O, diba? So, meron silang 10 pinagpilian na national costume na gagamitin nga ni Antonia. And then, may napili pa sila doon sa Sham na ipinakita, 3, namili sila ng the best 3. O, diba? So, ang akin, to be honest, maganda yung mga ganitong strategy game. Kasi, syempre, dapat talaga paghandaan mo. Syempre, hindi lang yung gown na gagamitin mo. Kailangan yung gagamitin mo ring national costume. Kasi, syempre, may national costume competition. Sana ganyan yung ginagawa ng Pilipinas. Yung meron silang, di ba may laban-laban naman na national costume? So, sana namili na lang sila doon ng 10. Tapos, yung best of the best, ayun sana yung gagamitin nila pagdating sa international pageant. Katulad dito, so namili si Thailand ng mga gagamitin kung ano ba yung bagay at maganda. So, dito pa lang makikita mo na talagang detalyado sila sa mga gagamitin ni Antonia. At sinisiguro nila, ang lahat ng gagamitin nila ay talaga namang
pasok sa banga. Yung alam mo yon, kasi parang pinag-aaralan, pinag-iisipan, pinag-iigihan. At doon sa part na yun, hindi ako magtataka kung bakit mananalo si Antonia Forcil, kasi ando doon siya sa preparasyon na tama, pinag-aaralan maigi kung ano yung mga dapat niyang gamitin, and then pinag-iigihan nila ang pagpili, at higit sa lahat pinagtatrabahuan talaga nila, 'di ba? So sana ganyan sa Pilipinas, hindi yung parang yung kandidata natin lagi na lang kala mo may event na pinupuntahan. Nakakaloka kasi, 'di ba? Tapos parang ang tanong doon, kamusta ang paghahanda? Nakapag-prepared na ba siya para sa kanyang national costume? Meron na bang national costume? Kasi sa totoo lang, at this moment, September, next month ang laban, dapat meron na silang hawak na national costume na ilalaban nila. Hindi yung parang kung kailan sila aalis, doon pa lang sila mag-iisip ng national costume. O, diba? Call attention lang, charot. So, diba? So, yun. So, I'm so excited. And then, sana lang talaga din, no, si Michelle D, ready na yung kanyang gown na gagamitin sa Miss Universe. Kumbaga, sana pinapractice niya na yan ngayon kung ano yung fitting, and then, okay ba? May babaguhin pa ba? Yung mga ganon. And then, sana meron silang extra gown na parang panakip doon sa kung sakali man may mangyaring abirya sa gown na gagamitin niya. And then, lalo na yan, ang dalawang gagamitin niyang gown, isang preliminary competition at para sa, sa competition ng So, sana lahat na lang prepared, no? So, yan! So, nakakaloka. But, nakita natin si Thailand, ganun sila kaproseso. Kaya, parang feeling ko kaya sila nananalo ng Best National Costume or pumapalo yung kandidata nila minsan talaga dahil sa sobrang preparasyon naman talaga. And then, lalo na ngayon, may maganda silang kandidata na alam mo na pwedeng sumabay talaga sa competition. So, ayun na. Tinotodo na nila ng bonggang-bongga. Diba? At eto pa ang sumunod na chika. Michelle D, rumampa sa bench fashion show, Mama Sam. Anong masasabi mo sa kanyang walk? Pwede na ba? Well, ang masasabi ko kay Michelle D is Michelle D. Sobrang panalo. Sobrang ang ganda ng walk niya doon. Ang linis. Talagang masasabi mo na professional model. At higit sa lahat, in fairness napaka-improvement ng kanyang pasarela. At napaka-elegante. Sobrang regal ng dating. Ang masasabi ko, halimaw si Michelle D. Sa totoo lang. Sobrang panalo. Kung Miss Universe to, at ganun lakad yung gagawin niya sa Miss Universe, at kung, sige, dagdagan niya pa ng konting lande, caliber, ay nako, oh my God. Michelle D, ikaw na. Actually, sa totoo lang guys, nararamdaman ko si Michelle D na pwedeng manalong Miss Universe. Sa totoo lang sa mga nangyayari ngayon about blockchain, sa mga issue, pwede siyang manalong Miss Universe. At hindi ako magtataka kung mananalo siya kasi sobrang parang alam mo yun, ang tapang ni Michelle D sa ipinakita niya sa mga pangyayari ngayon, hindi man siya na-alarma na parang, nako, baka maligwak tayo dito. No. Parang, doon lang siya sa day by day na, ito yung ilalabas ko, ito yung gagawin ko. So, medyo, talaga, kumpiyansa siya sa sarili niya. So, ang akin lang, syempre papalapit na tayo sa competition. Sana lang si Michelle D, mas gusto ko muna na magpahinga muna siya, umistop na muna siya sa mga ginagawa niya, and then tutukan niya na yung mga kailangan niyang gamitin dito sa Miss Universe. Tulad nga na sinabi ko kanina, si Michelle D, syempre, sana mapagandaan niyang maigi yung national costume na gagamitin niya. Napaka-importante nun. At sana ma-fit niya na rin muna dito sa Pilipinas kung bago niya dalhin doon sa competition at ma-practice niya na rin yun malakad ng bonggang-bongga. Plus, nandoon syempre kung gown, sana mag-prepare siya ng 4 na gown na gagamitin niya talaga for the competition. Yung alam mo yun, mapag-aralan nila ng maigi. Sana lang naman, gawa na ang lahat ng gown niya. Kasi siguro naman, napagplanuhan na nila to, nabigyan na nila to ng drawing or ginagawa na. Kasi syempre, yung materials pa rin na gagamitin ni Michelle D talaga sa competition, napaka-importante nun. So, yun. And then,
ayun, mag-practice pa ng more Q&A. At saka syempre yung mga styling, yung makeup, yung day by day na ayos. Marunong na ba si Michelle D mag-makeup mag-isa? Gano ba kapalo ang makeup na gagawin niya? So ano yung mga looks na ipapakita niya sa competition? Kasi napaka-importante ng bawat detalyado na gagamitin niya for the Miss Universe kung talagang she wanted to win. So, yung mga paandar na gagamitin niya, sana doon na muna siya mag-focus. Tigilan na muna nila yung mga fashion show, tigilan na muna nila yung mga, alam mo yung attend doon na mga businesswoman or mga something. Kasi ngayon nandito na tayo, papunta na tayo sa exciting moment. And I'm looking forward na sana talaga prepared si Michelle D para sa competition ng Miss Universe. Kasi sa totoo lang, kung aasa tayo doon sa, kasi si Michelle D naman siya, syempre, hindi tayo mananalo. Pero kung magle-level up talaga sila at gagawin nila yung kanilang makakaya, aba, ang laki ng tsansa natin na manalo sa competition ngayon. So, kumbaga, parang na kay Michelle D na lahat yan. Kung paano siya magpapaandar, kung paano siya magpapasabog. Kasi sa totoo lang, si Michelle D, tulad na lang sa fashion show, nandoon halimaw siya maglakad. Ang ganda, panalo. Pero, nakitaan ko pa rin siya na parang, alam mo yon yung hindi pa yung 100% na talagang ibinibigay niya yung sarili niya. Na kapag naglakad siya, no, ako to. Ando doon dapat yung parang confident talaga siya na it's me, I'm Michelle D, yung power na tinatawag. So, yon. So, kulang pa siya sa ganon. But, sa totoo lang, kung pagbabasihan mo din yung lakad niya yesterday, masasabi ko naman, oh my God, halimaw si Michelle D sa competition ng Miss Universe. Siguro kailangan lang niya talaga ng konting level up pa na power sa kanyang paglalakad. Kasi, grabe, kaya niyang kabugin ang lahat ng reyna sa Miss Universe. Do you agree, guys? Kasi mararamdaman mo naman sa kanya, mararamdaman mo na grabe talaga yung lakas niya sa competition na to. Ando doon kasi yung kanyang looks at saka yung pagiging elegante, winner. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling para lagi kang maganda. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.